wala na namang sumipot sa mayorya ng sa Senado ngayong sesyon. Grabe, ito talagang si Alan Peter Cayetano, mistulang hostage niya ang Senado. Ayaw pang bumitaw sa kapangyarihan bilang Senate President at kapitoko. Grabe, talagang itong mga sinasabing mga mandarambong na mga politiko na ating ibinoto at binoto ninyo, talagang walang ginawang matino sa ating mahal na inang bayan at talagang hindi nagtatrabaho. Ang ginagawa lamang nila interest para sa kanilang sariling political agenda, para sa sinasabing kanilang kaalyado, para sa sinasabing kanilang di umano'y mga ginagawang hindi maganda dito sa ating mahal na inang bayan, lalong-lalo na itong sinungaling na si Senator Alan Peter Cayetano. I-remind ko lang kayo na tumakbo itong siya sa Senado noong 2022. Nangako ito magbibigay ng 10,000 piso sa bawat pamilyang Pilipino, ngunit nung nanalo, wala na. At nakalimutan na niya. Natatandaan niyo pa ba yan? Grabe, Sa kanyang 3 linggong pamamahala sa Senado ay puro kaguluhan. Ang nangyayari talagang sinasabi na pinakamalala na ang sinasabing nabalahura na imay ng Senado dahil sa kagagawa nitong si Alan Peter Cayetano. At talagang natatakot siya pag pumasok kasi sila sa Senado dahil ang labanan ngayon, 11 sa minorya at 11 sa mayorya. May balita kasi na maaaring tumalon ang 2 senador magmula sa kanyang hanay papunta sa minorya. So, 13 na ang mayorya, kaya alanganin na siyang maging Senate President para hawakan ng Senado. Talagang grabe na nangyayari dito sa kaguluhan sa Senado. Talagang itong si Alan Peter Cayetano, napakasinungaling na tao, ipokrito, at talagang para lamang sa kanyang sarili ang kanyang iniintindi, hindi para sa interes ng ating mahal na Pilipinas. Talagang itong nangyayaring kaguluhan sa Senado, talagang bababa na talagang ating ekonomiya dahil nga sa hindi sila nagtatrabaho, dahil talagang ang kanilang ginagawa lamang talagang nagpapakiramdaman, lalo na itong sinasabing majority block ng kanyang pinamumunuan. Na grabe na talaga, dapat talaga matuto na tayo sa 2028, katulad nitong si Alan Peter Cayetano, re-electionista to sa 2028. Huwag na natin siyang payagang makaupo sa Senado dahil pag ito'y nakaupo sa Senado na naman, talaga magkakawindang-windang ng ating mahal na inang bayan. Talagang grabe talaga itong mga sinasabing mga tiwaling politiko, sinasabi sa mayorya at minorya. Meron din niyang mga tiwali, kaya lang talaga nasa kanila ang sinasabing pinakamaraming tiwali sa mayorya, dahil sa kanilang kinakasukantang plunder sa sinasabing flood control na kasama nga dito ang Ghost Project at ang isa pang nawawalang senador na si Bato de la Rosa na hinahanap ng International Criminal Court para sa kanyang extrajudicial killings at pa na sinasabi, di umano'y itong linggo na to, meron pa isang uhuli na senador. Grabe na talaga itong nangyayari sa ating mahal na inang bayan. Talagang kung di tayo matututo sa pagpili ng ating ilulukok senaryo, wala na talagang mangyayari at talagang magiging lugmok na ang imahe ng Senado at ang ating mahal na inang bayan. Nakakahiya na sa ating mga karatig bansa na nakaantabay sa nangyayaring kaguluhan dito sa Senado. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiron, magmamatsag dito sa pang-araw-araw nating buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.